marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko na nga lang pinapansin o hindi na pinapansin ng palasyo. No? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay halal ng bayan. Ang presidente ay halal ng bayan, mga tol, ha? Ang presidente ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test si presidente, gagawin niya. Pero Kung gustong magpa-drug test ay gagawin niya. Malinaw, ha? Na sinabi niya. Siya mismo nagsabi niya na kung gusto ng presidente ay gagawin niya. So why insist na magpa-hair follicle test ang ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon? Alam mo naman na ang sagot dyan, Harry Roque. Nagagawin niya ng Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto-gustuhin niya. Alam nyo, yan yung ini-inflict nila sa mga supporters nila. Pero bakit hindi yan nagawa noong panahon nung sila ang nakaupo? Diba? Mapapaisip ka na lang bakit hindi nila yung ginawa nun para matigil din itong si Senator Trillanes nun. Diba? Kung sinasabi nila na para matigil yung mga haka-haka, yung iniisip ng taong bayan sa Pangulong Bongbong Marcos, bakit hindi nila yan ginawa dati? So makikita natin dito yung strategy na ginagawa nitong si Attorney Harry Roque ay parehong-pareho ng ginagawa ni Senator Trillanes noong panahon na sila ang nakaupo, di ba? Parehong-pareho ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test si presidente, gagawin niya. Pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel, It's Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan nga natin itong balitang ating nakalap mga tol mga kababayan. Alam nyo, ito hindi ko malaman dito kay Attorney Harry Roque mga tol mga kababayan kung ano ba talaga ang nasa isipan nitong tao na to Parang hindi na natin ma-comprehend to Alam niyo mga kababayan, minsan may kasabihan nga tayo na nahuhuli yung isda sa sarili nilang bibig. Okay, so pero ito pag-usapan muna natin hair follicle test na naman yung kanilang issue dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos mga tol. Pero alam niyo ba na meron palang mga videos dati na ultimo itong si FPRRD ay hinamon din ng hair follicle test, mga tol, mga kababayan, netong dating Senator Trillanes. Pero anong ginawa nila? Hindi rin nila ginawa yung hair follicle test na yan. Okay? Mamaya malalaman nyo kung ano yung dahilan netong si Attorney Harry Roque. Okay, so dito po talaga namang mahuhuli natin etong si Attorney Harry Roque, mga tol. Pero ito muna, sabi dito sa balita, hair follicle test nirekomenda ni Roque kay PBBM. Wala sa tamang pag-iisip ang ating presidente. Alam nyo, sino ba ang wala sa tamang pag-iisip, mga tol, mga babayan? Si PBBM ba? O itong si Attorney Harry Roque? Dahil paulit-ulit yung paninira niya. Ang dami niyang sinasabi sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ba kayo nakakahalata? Itong mga DDS na to. Hindi ba kayo nakakahalata kung sino talaga ang nagpapagulo sa ating bansa? 'Di ba? So, ito sabi dito, muling inungkat ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang issue ng hindi pagpapa-hair follicle test ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Matapos iugnay sa kanya na siya umano ang promotor ng kontrobersyal na video, mga tol. Siya nga tinuturo ni Pebbles na kung saan siya daw ang mastermind sa paggawa o pagpapalabas ng video na yon, mga tol. Hindi po yan conclusive, sabi niya. Pero alam nyo, nasa batas, ang tawag dyan is yung totality of evidence and meron talagang basihan para paniwalaan natin na talagang
wala sa tamang pag-iisip ang ating presidente. Si Harry Roque ba sa palagay nyo nasa tamang pag-iisip pa yan, mga tol? Ano sabi niya dito? Kaya nga po, ang tanging solusyon dyan ay magpa-hair follicle test. No, yan yung ini-insist niya lagi. Mga tol, magpa-hair follicle test daw ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero di ba nailabas na yan dati na kung saan negative po ang ating Pangulong Marcos? No, yan po, siyensya ang magbibigay ng ang magpapasinungaling doon sa paratang na gumagamit siya ng pinagbabawal, no, na hanggang ngayon hindi niya ginagawa, mga tol. O bakit nga naman niyang gagawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Sino ba kayo para utusan ang ating Pangulong Bongbong Marcos na gawin yung bagay na yan? Kayo mismo, mga tol, no, hindi rin naman nila ginawa yan. Diba? At ang tanong, bakit ayaw magpa-hair follicle test? Kasi ang hair follicle test po, hindi yan magsisinungaling. Okay? So, ang dating Pangulong Duterte ay hinamon din, no, na magpa-hair follicle test ng dating Senator Trillanes. Pero hindi rin po nila yan ginawa ng dating Pangulong Duterte. Bakit nga ba yan hindi nila ginawa, mga tol, mga kababayan? Ito po yung video na yan, no, na kung saan may ebidensya na hindi rin nila yan ginawa, no, yung hair follicle test na yan. Okay, so sabi dito, actually matagal na to, mga tol, kailan pa ba to? Matagal na to, itong video na to, no. President Rodrigo Duterte will not take orders from anyone and will take a drug test if he wants to. Malacanang said, mga tol. Diba? Presidential spokesperson Harry Roque issued this statement after Senator Trillanes, one of Duterte's critics, dared him and his family to undergo drug testing. No, so hinamon daw ni Trillanes, mga tol, lahat ng mga Duterte, no, na magpa-drug test. Pero hindi rin nila ginawa yan, mga tol. No, ano nga ba sabi dito ni Attorney Harry Roque, mga tol? Ito po yung kanyang sinabi dito, no. May panawagan po kasi si Senator Trillanes na kailan daw po kaya magpapadrug test ang mga Dutertes. Hindi ko po alam. Ayun, no. Kung kailan daw ba magpapadrug test ang mga Duterte. Yun yung hamon ni Senator Trillanes sa kanila, mga tol. No, pero ito yung sagot ni Attorney Harry Roque. Kung anong dapat na response dyan kay Senator Trillanes, no? Dahil marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko na nga lang pinapansin o hindi na pinapansin ng palasyo. No? Hindi na raw pinapansin ng palasyo yung mga sinasabi ni Attorney Trillanes. No, kung ngayong time na to, mga tol, no, ang number one na kritiko ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay etong si Attorney Harry Roque. Ang number one na critics naman ni Duterte dati ay etong si Trillanes. No, yan yung number one na talagang bumibira. Diba? Kaya Duterte nung panahon na yon. Diba? Yan yung laging muntik pa nga silang magsapakan sa Senate hearing, diba? Diba? Muntik na. Ginalang na lang dahil matanda na nga si Duterte, diba? So eto yan, mga tol, no? Marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko na nga lang pinapansin o hindi na pinapansin ng palasyo, no? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay halal ng bayan. Ang presidente ay halal ng bayan, mga tol, ha? Ang presidente ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test si presidente, gagawin niya. Pero kung gusto magpa-drug test ay gagawin niya. Malinaw, ha? Na sinabi niya. Siya mismo nagsabi niya na kung gusto ng presidente ay gagawin niya. So why insist na magpa-hair follicle test ang ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon? Alam mo naman na ang sagot dyan, Harry Roque. No, nagagawin niya ng Pangulong Bongbong Marcos, no, kung gustuhin niya. Alam nyo, yan yung ini-inflict nila sa mga supporters nila. Pero bakit hindi yan nagawa noong panahon nung sila ang nakaupo? Diba? Mapapaisip ka na lang bakit hindi nila yung ginawa nun para matigil din itong si Senator Trillanes nun. Diba? Kung sinasabi nila na para matigil, no, yung mga haka-haka, yung iniisip ng taong bayan sa Pangulong Bongbong Marcos,
bakit hindi nila yan ginawa dati? So makikita natin dito yung strategy na ginagawa nitong si Attorney Harry Roque ay parehong-pareho ng ginagawa ni Senator Trillanes noong panahon noon na sila ang nakaupo, di ba? Parehong-pareho eh. Ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test si presidente, gagawin niya. Pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Hindi para utusan siya ng kahit sino. Okay? So wala ka rin karapatan, Attorney Harry Roque, na utusan ng Pangulong Bongbong Marcos na magpa-hair follicle test. Sino ka ba? Para utusan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Iyan lang din naman yung strategy na ginagawa sa inyo dati. So, dapat tumapanood talaga ng sambayan ng Pilipino at ng taong bayan, mga kababayan, para mas mamulat sila na ang ginagawa ni Attorney Harry Roque ay yan din yung ginawa sa kanila ni Trillanes noon. At walang kinalaman dyan ang ating Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi naman siya kritiko ng mga Duterte noong panahon na yon. Diba? Pero yan yung ginagawa nila sa Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Hindi lang yan nakikita o napapansin noong mga panahon na sila ang nakaupo. Diba? So yan, malinaw na malinaw mga kababayan, na sila mismo ayaw din nilang gawin yan. So ang tanong ng sambayan ng Pilipino, bakit ayaw din nilang gawin yung test na yan kung hinahamon nila ang Pangulong Bongbong Marcos ngayon dyan sa hair follicle test. Diba? Bakit ayaw nilang gawin yan noong mga panahon na yon? Simple lang, mga tol. Sana ginawa nila yan noon para may panlaban din sila ngayon. Na ginawa yan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. So dapat gawin yan ng Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Diba? Sinasabi nila dapat gawin nyo yan. Anong yung dahilan nila, yun din yung sinasabi ngayon ng palasyo. Wala kayong karapatang utusan ang Pangulong Bongbong Marcos na gawin yan. Especially ikaw, Attorney Harry Roque. Ikaw yung halos gumigiba o sumisira ng ating gobyerno ngayon kasi sa ginagawa mo, nahahati ang sambayan ng Pilipino, pinag-aaway mo Lalo na nalaman natin na sinasabi na siya daw di umano ang mastermind doon daw sa video na yon. Diba? So anong masasabi niyo dyan mga tol? I-comment sa ibaba ang mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.